we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Mahigit 800 na magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan hindi nakapagtanim ng palay dahil sa kawalan ng patubig. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng sigarilyo at e-cigarettes sinira ng mga otoridad sa Baguio City. Live fire exercise sa High Mobility Artillery Rocket System na advanced military asset ng Amerika. Tampok sa Salaknib 2024 Phase 2. At empanada maker sa Lawag City na ka-look-alike ni Mayor Alice Guo, good vibes ang hatid sa mga customer. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mahigit 800 magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan hindi nakapagtatanim ng palay dahil sa kawalan ng patubig. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Mahigit 800 magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan ang hindi nagtanim ng palay ngayong cropping season. Hindi kasi naabot ng tubig mula sa mga irrigation canal ang kanilang mga palayan. Rain-fed, umaasa lang sila sa buhos ng ulan. Ibig sabihin, kailangan nilang sumugal kung pipiliin nilang magtanim ng palay o hindi. Mayroon mga magsasaka na talagang yung mga hindi matutubigan na gaano kwan ay talagang nagtatanim talaga sila ng mais, lalo na yung mga barangay na corn grower talaga yun. At para hindi nakatiwangwang ang mga lupain, tatamnan ito ngayon ng mais na hindi nangangailangan ng tubig mula sa irigasyon. Kasabay nito na mahagi ang lokal na pamahalaan, katuwang ang Department of Agriculture ng corn seed at fertilizer bilang tulong sa mga apektadong rice farmer. Paraan din ito para mapataas ang corn production sa bayan sa ikatlong quarter ng taon. Yung intervention natin sa mga corn farmer na corn seeds at saka package ng abono ay maagang na-i-distribute natin. Malaking tulong para sa mga magsasaka ang tulong mula sa DA. Makababawas kasi sa kanilang gastusin ang libreng corn seed at fertilizer. Maraming bagay na dahil siyempre libre. Kabilang sa mga lugar na hindi naabot ng tubig mula sa irigasyon ay ang bahagi ng Anolid, Talugtog, Lanas, Bari, Gilig, David at Banlag. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Shifting of classes, ipinatutupad pa rin sa Dagupan City National High School upang matugunan ang kakulangan sa silid-aralan. Yan ang balitang tinutukan live ni Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, upang matugunan ang kakulangan sa silid-aralan, nagpatupad muna ang pamunuan ng Dagupan City National High School ng double shifting of classes ngayong school year. Malaking adjustment daw sa mga learner ang limitadong oras ng kanilang klase. Ngayong ipinatutupad ang double shifting sa Dagupan City National High School. Ang dati kasi na 1 oras na klase sa kada subject, ngayon 45 minutes na lang. Which kulang po sa amin yung 40 minutes. Kulang pa po yung lessons na natiteach nila sa 40 minutes na yon. Doon sa dating time is nakakaya po ng 1 whole lesson. Ngayon po, yung isa pong lesson, kailangan po ng 3 meetings or 2 meetings po. For me, parang nahihirapan po ako mag-adjust kasi limited lang po yung time. Minsan, inaayos pa po yung TV, na minsan naubos na yung 10 minutes pag-ayos ng TV. Dumidiskarte rin ang mga guro upang mapagkasya sa 45 minutes ang klase sa isang subject. Doon sa duration, parang medyo mabilis kasi yung 45 minutes. Doon papasok yung
creativity, diskarte ng mga teachers kung paano planuhin yung kanilang lesson. Ipinatutupad ang double shifting of classes upang matugunan ang kakulangan sa silid-aralan. Umabot sa 6,500 ang bilang ng mga estudyante sa City High ngayong school year. As of now ay kulang pa rin po kami ng classrooms to cover po yung total number ng enrollees namin na umaabot na po ngayon ng almost 6,500 for both the junior and the senior. Kaya naka-double shift pa rin po kami. Samantala, Chris, patuloy naman ang monitoring ng Dagupan City National High School sa mga pagdagsapa ng mga estudyante na nais humabol sa enrollment. At kung kukulangin pa sa silid-aralan ay mapipilitan na silang magdagdag ng karagdagang klase, lalo na sa mga senior high school students. Sa ngayon, ongoing pa yung ginagawang construction sa panibagong school building na magtatapos o target na matapos sa susunod na taon. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Live fire exercise sa High Mobility Artillery Rocket System na advanced military asset ng Amerika tampok sa Salaknib 2024 Phase 2. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Umalingwaw-ngaw ang mga putok mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS na isa sa advanced military asset ng Amerika sa ginanap na live fire exercise sa Laur, Nueva Ecija. Bahagi ito ng Salaknib 2024 Phase 2 ng US at Philippine Army. Ang target na tinamaan ng HIMARS nasa layong 10 hanggang 11 kilometers. This time, kasama na yung ating mga tropa mismo sa pag-operate ng at system ng pamamahay-ari ng US Army. Ayon sa US Army, may kapasidad ang HIMARS na tamaan ng target sa layong 80 hanggang 300 kilometers. Today we shot those HIMARS. We shot 3 rockets to demonstrate its capabilities if ever needed in a training environment. Natutunan man ang gamit, wala pang Pilipinas ng sariling HIMARS. So as part ng Horizon 3 project ng ating modernization program ng ating AFP, part yung pag-procure ng multi-launch rocket system. And itong HIMARS ay isa sa mga pinagpipilian. Nasa 76 na Philippine at US Army troops ang lumahok sa live fire exercise ngayong araw. Magtatagal ang Salaknib 2024 hanggang September 22. Mula sa Laur, Nueva Ecija, kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Garbage truck at service vehicle ng Barangay Anolid sa Bangaldan, Pangasinan ilang buwan nang nakatenga dahil sa pagkasira. Narito ang report. Nakaparada lang sa bakanting lote na ito ang garbage truck at service vehicle ng Barangay Anolid, Bangaldan, Pangasinan. Mahigit isang taon nang hindi nagagamit ang garbage truck, habang ilang buwan naman nang hindi nagagamit ang service vehicle matapos masira. Siguro nagamit pa namin ng mga 3 to 4 months, ganun. So nag-try din kami na parang i-save din yung makina niya kasi every time na may pupuntahan, kana-kana kami nag-report na may sira, ganyan-ganyan. Tapos na-save naman ng ilang months pero nitong huli parang hindi na talaga siya gagana. Pahirap daw ito sa barangay. Mabuti na lang daw at may ilang individual na voluntaryong ipinapagamit ang kanilang mga sasakyan, lalo na kung may mga residenteng dadalhin sa ospital. Wala namang problema sa paghakot ng basura sa barangay dahil gumagana pa ang isang garbage truck. Kung magkakaroon daw ng sapat na pondo ang barangay, bibili sila ng bagong service vehicle na malaking tulong sa paghatid ng serbisyo. Mas maganda pa. Dahil kung ipagawa, mas mahal, magastos, yung magagastos. Kaya kung bago ay matagal masira. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang estudyante mula naman sa Lingayen, Pangasinan ang wagi sa International Environment Young Investigator 2024 na ginanap sa Taiwan. Atin silang kilalanin sa report.
Wagi ang research team ng Lasip National High School at Pangasinan National High School sa Lingayen, Pangasinan ng iba't ibang medalya sa International Environment Young Investigator 2024 na ginanap sa Taiwan. 21 na bansa ang kasali sa kompetisyon. Nag-uwi ng isang platinum, gold, silver at 2 bronze medal at special award mula sa Russia ang Pangasinan National High School team, habang bronze medal naman ang inuwi ng Lasip National High School team. Kabilang pa ang special award mula sa Japan at Vietnam. Kabilang sa research team ang grade 11 student na si Wayne Mina at grade 12 student na si Mark Eric de la Cruz. Ibinida nila ang imbensyon na fruit fly eradication. Masayang-masaya po because nagkaroon po kami ng opportunity to represent our school, not our school, the farmers, and also our community and also the Philippines. Masaya po, tas nakalabas po ako sa comfort zone ko kasi marami po kaming nakilala. Tas marami din pong naging friends na taga iba't ibang bansa po. Unang beses sumali sa international competition ang Lasip National High. Mga batang ito naman ay performing naman sila sa klase. Tapos si Mark, yung grade 12 ngayon, siya po ang aming SSLG president. Si Wayne din po ay performing din siya nung siya nasa junior high school. Kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mahigit 5 beses na checkpoint operation kada araw ipinatutupad ng Dagupan City Police bilang bahagi raw ng anti-criminality campaign. Tutukan sa report. 5 beses kada araw kung magpatupad ng checkpoint ang Dagupan City Police sa ilang kakalsadahan sa Dagupan City. Pinaigting ang checkpoint at pag-iikot ng kapulisan. Bahagi ito ng kanilang anti-criminality campaign at mabawasan na rin ang aksidente sa kalsada. Isa-isang chinecheck ang dokumento ng mga motorista. Para po sa rin po, pag-check ng mga riders na hindi wala pong lisensya ganun. At mga motoristang wala pang lisensya. Ini-enforce natin yung batas trapiko dito. Maliban sa batas trapiko, anti-criminality na rin natin ito. At the same time, iniiwas natin yung mga tao sa disgrasya. Kasi yung mga iba ayaw magsuot ng helmet. Samantalang muling inabisuhan ng PNP ang mga motorista sa mandatory na pagsusuot ng reflectorized vest alinsunod sa ordinansa. Nakatakdang ipatupad ang ordinansa sa August 15. Bago pa lumabas yun, nakaganito na ako para talagang kita sa daan. Kasama si Henry Dumincil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Mga kapuso, inaasahan ng big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Nasa 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos ang inaasahang bawas sa presyo ng kada litro ng diesel. 2 pesos and 30 centavos naman na posibleng umabot pa ng 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang bababa rin ng 2 pesos and 35 centavos hanggang 2 pesos and 40 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Naasang ipatutupad ito ng mga kumpanya ng langis sa susunod na Martes, August 13. Bunsod pa rin ito ng paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Classroom-based programs ipatutupad ng Calasiao Comprehensive National High School para masolusyonan ang learning gap. May ulat si Joan Punsoy. May mga naka-schedule na selebrasyon sa bawat buwan na pinagdiriwang sa mga paaralan. Pero napag-usapan ng pamunuan ng Calasiao Comprehensive National High School, mga guro, magulang at estudyante na classroom-based programs ang ipatutupad. Paraan ito para maiwasan ang kanselasyon ng klase kung school-based isasagawa ang programa. Ilang mga estudyante lang naman yung involved. So hindi ganun ka na i-istorbo yung klase. Kung sa mga silid-aralan isasagawang selebrasyon, tuloy pa rin ang klase pagkatapos ng ilang oras o minutong selebrasyon. Tugon din ito para masolusyonan ang learning gap ng mga estudyante. Yeah, meron pa ring learning gap dahil doon sa 2 years na distance learning na dinulot ng pandemic. So, unfortunately, ramdam pa rin namin yung effect up to now. Struggling pa rin.
sa reading at saka sa numeracy. Kapag school-based daw kasi ang programa, may pagkakataon na nakakancel ang klase sa paaralan para lamang maipagdiwang ang selebrasyon. Nauunawaan naman daw ito ng mga learner. Mas efficient po siya in a way. Kasi po kung yung for example po na dati, tinatawag pa po lahat ng students para sa social hall mag-gather, meron pong tendency na yung, lalo na po yung mga students sa back, hindi na po sila nakikinig and hindi nila nakukuha yung essence na gustong iparating ng speaker. Joanne Punsoy, One North Central Luzon. Isinagawa naman kahapon, August 8, ng City Health Services Office ang ceremonial destruction and disposal sa mga sigarilyong nakumpiska ng Smoke-Free Task Force. Tinatayang abot sa 2 milyong pisong halaga ng sigarilyo at vapes ang sinira sa Malcolm Square sa Baguio City. Pagpapatibay ito sa mensahe na gusto ipaabot ng lokal na pamahalaan na maging smoke-free ang syudad, lalo na sa mga kabataan, upang maprotektahan sila sa masamang dulot ng mga tobacco products sa pangangatawan. Pagkatapos ng aktibidad, i-dispose ang mga nakumpiskang sigarilyo at e-cigarettes na naayon sa pamantayan ng DNR na nakasaad sa Disposal of Hazardous Waste. Mahigpit na pagpapatupad ng road clearing operations isinagawa sa Lawag City upang maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko. Nakatutok, CJ Turida. Mahigpit na ipinatutupad sa Lawag City ang road clearing operation. Nakasaad ito sa Oplan-Dalus Code na isang ordinansa sa syudad. Layo ng operasyon na maibsan ang nararanasang mabigat na traffic sa lungsod. Nasa 225 na opisyal ng barangay at 24 na kawani ng city government ang na-deputize upang tumulong sa road clearing operations at traffic management. The national government through the Department of Interior and local government has bestowed this responsibility on all you people. Now, you will be involved in road clearing. Please understand that with the power of deputization, you must handle it carefully. Malaking tulong daw ang mga deputized agents sa pwersa ng mga traffic enforcer sa lugar. Dahil bawat barangay ay mayroon nang nakatutok na magbabantay sa kanilang barangay, lalong-lalo na sa mga pasaway sa lansangan. Dahil sa pagpapatupad ng road clearing operation, malinis at wala nang nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. Napintas sir, dati road clearing alisto ti pinagtaray ti lugan sir. Tapos maiwasan dati traffic sir. Mayat dati pinakakwa dati kalsada sir. Nakilatulong kada kami nga tricycle sir. Tapos alisto kami di pinagitulod mi. Mas maayos daw ang kalsada kung walang nakaparadang mga sasakyan sa gilid. Tiniyak ng mga traffic enforcer ang pagtutok nila sa mga kakalsadahan upang matiyak na walang lalabag sa ordinansa. Kasama si Rebs Velasco, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga nakukolektang basura sa dump site sa Dagupan City ginagawang organic fertilizer. Sundan sa report. Ang certified plant lolo na si Edwin Sabado, hanggat maaari, organic fertilizer ang ginagamit sa kanyang mga tanim sa Barangay Pugot Chico, Dagupan City. Ginagawa niyang pataba ang mga nabubulok na basura, lalo na ang mga food waste. Kaya malaking tulong daw ang inisyatibo ng LGU sa pamamahagi ng libreng pataba o organic fertilizer. Kasi sa amin dito, yung mga waste namin, yung mga nabubulok, kino-convert namin into organic fertilizer. Pinapakain namin sa yung bulate. Dapat yung mga waste material natin na compostable, dapat i-convert na natin to fertilizer. Ayon sa Waste Management Division, ang mga nakokolektang basura sa dump site, ginagawang organic fertilizer. Malaking tulong ito upang mabawasan ang volume ng basura sa dump site. Ang mga nako-convert na fertilizer, ipinapamahagi sa mga barangay at paaralan. Yun nga, yung mga food waste, mga balat ng mga leftover na prutas o kaya yung mga balat ng vegetables, mga ganyan. Tapos sinisred natin yon, tapos minimixan natin ng sodas and nilalagay natin doon sa composting machine natin. Malaking tulong din ito upang masuportahan ang iba't ibang programa tulad ng gulayan sa paaralan at pagtatanim sa mga barangay. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Binigyan ng disenteng libing ang alagang asong namatay sa Pidig, Ilocos Norte. Binalot siya ng puting tela at may pabaon pang bulaklak. Siya si Bantay, 14 na taong gulang.
at tumitimbang ng 25 kilos at hinihinalang namatay sa high blood. May lahing Aspin pero malusog daw ang kanyang pangangatawan nang nabubuhay pa. Malambing daw si Bantay at babait sa kahit na sino. Kaya laking panghinayang ng amo sa kanyang pagkamatay. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Oras ng pananatili ng mga magulang sa loob ng Calasiao Central School, nilimitahan ng pamunuan ng paaralan. Alamin kung bakit sa report. Pinapayagan pa sa ngayon ang mga magulang na manatili sa loob ng compound ng Calasiao Central School. Bahagi ito ng adjustment system para maibsan ang separation anxiety ng mga learners sa kanilang mga magulang. Kailangan pa, baby pa sila, hindi pa sila kaya. Pero limitado lang ang oras o araw ng adjustment period. Kailangan din kasing turuan ang bata na maging independent. Sa kinder, meron silang 2 weeks na pag-stay dito sa school, pero may part lang kung saan sila pupunta, kung saan sila mag-i-stay. Sa grade 1 and grade 2, may 1 week lang ang parents na nandito. Then sa other grades naman, 1 at saka 2 days lang na nandito yung parents. Bagong pasok na kailangan bantayan mo sila. Halos 2,000 ang bilang ng mga mag-aaral sa Calasiao Central School. Para matiyak ang seguridad ng mga learner, lalo na sa paglabas ng paaralan, may ibinigay na ID ang eskwelahan sa mga magulang at guardian na magsisilbi nilang gate pass. Alam din ni guard kung sino-sino yung mga tao na pumapasok sa paaralan. Halimbawa sundo niya, driver. Si driver may hawak siyang gate pass din na in-issue doon sa bata. Tanging ang mga may ID lamang ang papayagang makapasok sa paaralan para magsundo ng mga learner. Nakapaloob din sa detalye ng ID ang oras ng pag-uwi ng learner. Joanne Punsoy, 1 North Central Luzon. Tiniyak ng Land Transportation Office Dagupan District na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng driver's license cards upang tugunan ng nasa 50% backlogs. Ayon sa LTO, umabot na sa 9,000 ang kanilang backlog mula sa 18,000 na backlogs ng tanggapan. Samantala, itinigil muna ng LTO ang kanilang operasyon tuwing weekends upang tugunan ang iba pang aktibidad. Tiniyak naman ng tanggapan na kontrolado na nila ang pagdagsa ng mga nais mag-claim ng kanilang DL cards. Daan-daang estudyante sa Angeles City nakilahok sa voter education at registration fair ng COMELEC. Sundan sa report. Daan-daang estudyante ang nakilahok sa Voter Education at Registration Fair ng Commission on Elections sa isang universidad sa Angeles City, Pampanga. Iprinisinta sa aktibidad ang mga feature ng bagong automated counting machine na gagamitin sa susunod na eleksyon. Ako bilang Gen Z, ang pinaka-favorite ko is yung may screen na pwede mo siyang i-touch and then makikita mo lahat ng binoto mo. Magkakaroon din ng transparency audited count na pwedeng magamit sa pagtali ng mga pumasok na boto sa pag-transmit ng mga election return. Ayon sa COMELEC, nasa 65.9 million ang kasalukuyang registered voters sa Pilipinas, mababa sa 70 million na projection. Kaya puspusan ng registration fair ng COMELEC sa mga mall at barangay bago ang deadline sa September 30. Naniniwala tayo dyan na kulang lang talaga sila sa panahon. Walang oras, nagtatrabaho, nag-aaral. Ang iba hindi makaalis sa bahay. Kaya dapat ilapit na natin yung registration. Hinimog ang 5.2 million deactivated voters na magpa-reactivate matapos hindi makaboto ng 2 magkasunod na eleksyon. Hindi na magbibigay ng extension ng COMELEC para makumpleto ang listahan ng mga botante sa Disyembre para makapagsimula na ng printing ng mga balota sa unang linggo ng Enero. Pagka midterm election, huwag natin sanayin na hindi tayo boboto. Lagi po kasi ang average kapag midterm mga 65 to 70% lang. Sana kahit mga 80% ngayong darating na national and local elections. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Sa iba pang balita, mga may-ari ng mga paggalagalang kambing sa barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan, pagmumultahin. Sundan sa report. Mahigpit
Mahigpit na ipinatutupad ang Kambing Mo Itali Mo sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Bago itong ordinansa sa barangay na nagpapataw ng multa sa sino mang individual na nagmamayari ng kambing na hindi nakatali. Giit ng mga opisyal ng barangay, nagiging dahilan umano ng pag-aaway-away ng ilang magkakapitbahay ang mga kambing na pakalat-kalat o hindi nakatali. Kinakain kasi ng mga kambing ang mga pananim ng ilang residente. Kala nilang aalmusalin nila, yung pala kinalmusal na ng kambing. Kaya nag-aaway-aaway yung mga kapitbahay para maiwasan din yung mga problema. Pabor ang mga residente rito. Siyempre, sino bang may gustong may halaman ka kakainin ng hayop na may iba, di alang natatawa ka pa. 500 piso ang multa sa first offense o di kaya 1 oras na community service at madaragdagan pa ito kung mauulit pang paglabag. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Iba't ibang uri ng pataba na nakatakdasa na i-deliver sa isang o sa ilang magsasaka sa Bacara, Ilocos Norte ang kinumpiska ng mga otoridad. Hinuli rin ang 2 katao na nagdala ng mga pataba. Na-revoke kasi ang lisensya ng kumpanyang gumagawa ng mga produkto dahil hindi pumasa sa Fertilizer and Pesticide Authority ang kalidad ng mga ito. Upang makalusot, iniaalok daw ang kanilang mga produkto sa mga magsasaka bago i-deliver sa kanila. Dati na raw inoperate ng mga otoridad ang kanilang bodega sa Ilocos Sur. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga nahuli na maharap sa kaukulang kaso. Simple pero makabuluhan ang ginanap na Media Fellowship ng Naval Forces Northern Luzon sa San Fernando City, La Union. Bahagi ito ng 47th founding anniversary ng Naval Forces at kanilang pasasalamat sa natatanggap na suporta mula sa media. Sa maikling talumpati ni Commodore Edward Ike Desagon, pinuri niya ang dedikasyon ng mga miyembro ng media sa kanilang tungkulin. Empanada maker sa Lawag City na ka-look-alike ni Mayor Alice Guo, good vibes ang hatid sa mga customer. Tunghayan sa report. Sa social media ang video ng isang babae na gumagawa ng empanada sa Ilocos Norte. Maputi, chinita, at nakasalamin. Teka, parang may kamukha siyang mayor? Pero on a closer look, ako pala si Reyna Ruth, lumaki ako sa farm. Laging pumapunta dito ng bibiro. Hi, alis ko. Medyo lasing na siya, pero okay lang sa akin. Iyon pala, ka-look-alike lang pala siya ni Mayor. Reyna Ruth Hagonos ang kanyang pangalan at edad 29. 7 taon na rin siyang gumagawa at nagbebenta ng empanada. Nagsimula ang lahat ng dahil lang sa isang joke at pag-upload ng video ni Reyna Ruth ng isang content creator. Araw-araw umano niyang nakikita si Reyna Ruth at napagtanto ang malaking pagkakahawig nito kay Mayor Alice Guo. Tinignan ko yung salamin, mababo, ganyan. Tapos singkit mata yun. Parang natuwa ako. Tapos yung pangalawang bili ko po ng empanada, yan. Doon ko na nagtangkang mag-video. Ano kayang nararamdaman ni Reyna Ruth kapag tinatawag siyang Mayor Alice Guo? Naiinis, kaso lang. Sabi ko, ako yung tumawag sa akin, Alice Guo, isang ko. Ayan, nabibigla sila. Ayos naman pala ang gimmick. Makakaipon ka niyan ng maraming soft drinks. Dumami rin daw ang kanyang customer dahil sa kanyang trending video. Ikaw na ang Reyna. Reyna ng empanada. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode dito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa
para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.